tuloy-tuloy na po tayo. Tayo po ay mag-declare po muna. Ayan. So tayo po mag-declare. And I believe, no, sabi po ng Bible, that the tongue has the power of life and death. And those who love it will eat its fruit. No? From Proverbs chapter 18. Kaya sabay-sabay po tayong mag-declare na magandang mga salita, no, sa ating pong buhay. Sige po, sabay-sabay po tayo. I declare 1, 2, 3, begin. I declare God's incredible blessings over my life. I will experience the surpassing greatness of God's favor. I will witness the demonstration of His power. It will elevate me to a level higher than before. I will overcome every obstacle, outlast every challenge, and live a life of victory. I am more than a conqueror. I declare that God will open up supernatural doors for me. God will accelerate His plan for my life. He will do exceedingly abundantly above all that I ask or imagine. I am well able. I am equipped. I am empowered. I will experience the double portion of God's anointing. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. At bago po tayo umupo, no, tuloy-tuloy na po tawagin po natin ang magre-recite ng ating Luke chapter 4 verse 18. No? Together with Daddy. Hindi, joke lang. JC Lid. Sabay-sabay po tayo. No? Luke chapter 4 verse 18 to 19. Okay, ready? Begin. Luke chapter 4 verses 8 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted and to proclaim the liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord. He is Christ the rock. Praise the Lord. Kung palakpakan po natin ng Lord, si Lord, no, sa buhay ni JC, at makakaupo na po tayong lahat. No? Habang umupo ka, bigyan mo nga ng matamis ng ngiti, yang katabi mo. Ha? Napakatamis man ng ngiti niyan. Ayan, no? In behalf po of Bishop Anthony and Reverend Maricel, good morning po sa ating lahat. Welcome po in Christ the Rock Main. Yan, and masaya po kami, no, na kasama po namin kayo dito para po makinig ng salita ng Panginoon at para po magpuri sa Panginoon. At ating po mga bishop, no, ang ating Reverend Maricel, together with Pastora Francesca, sila po ay nasa Davao ngayon. Sila po ay nagmi-minister yan, sa mga churches sa Davao. And I believe, no, susunod ka na. Yeah, amen. No? So, tayo ay patuloy na magpa-equip sa Panginoon. Okay. Pero this month po kasi, this month po kasi tayo po ay may mga theme. No? For the whole year, tayo po ay full blast. Amen? Full blast. No? And I believe, praise God, no, dahil binigyan tayo ni Lord ng full blast sa ating church, full blast na theme, no? May mga talaga nag-full blast nga naman tayo. Amen? Amen, no? Nile-level up tayo ni Lord. At hindi lang ito full blast na general, no? Hindi, full blast lahat na. Alam niyo po ba sa aming covenant group, by the way, ako po si Joshua, I'm one of the leaders of this church. Sa aming pong covenant group, sa Team Tol, shout out Team Tol, no? Sa aming covenant group, pag nagtanong na ng prayer concern, gumaganon na yan. Anong prayer concern mo? Ganyan na, nag-open na ng camp pag online. Nakaganyan. Ibig sabihin, general. General na, kumaga, lahat na. Bahala ka lang kung ano yung pag-pray mo sa akin. No? Si Lord, hindi ganun yung binigay sa ating full blast. Pero full blast tayo in every aspect ng ating mga buhay. Amen? Amen. No? In month of January, recap lang tayo. No? Tayo ay niready ni Lord para magkaroon ng full blast. No? Inihahanda ni Lord yung ating mga sarili para tayo ay mag-full blast sa Kanya. In the month of February, eto maganda, full blast in prayer. Pinapaintindi sa atin ni Lord at dinadala tayo ni Lord sa supernatural. Kumbaga parang sinabi ni Lord sa atin na hindi natin afford na hindi mag-pray.
No? In order na ma-full blast ang ating spiritual life, ang ating aspeto ng ating buhay, kailangan nagsisimula ito sa prayer. Amen. Amen. In the month of March, tayo naman ay dinala ni Lord sa full blast commitment. Praise God. No, itinataas ni Lord yung level ng commitment natin. No, kung dati, no, kapag ang service alas 10, ngayon dumarating ka na 9:30 para makapagpandesal pa, no, sa kape. Praise God. Overflowing ang pandesal natin ngayon, no? Praise the Lord. No, itinataas ni Lord yung commitment natin na kahit umulan, atin pa rin ako ng church. Praise the Lord, no? Binabago ni Lord yung bawat aspeto ng buhay natin. In month of April, meron naman tayong full blast, soul winning. Praise the Lord. Diba? Maraming nabuksan na Bible studies, maraming nabuksan na mga potential daughter churches. Praise God, no? And I believe, no, gagamitin ka ni Lord para magbukas pa ng mga Bible studies. Gagamitin ni Lord yung testimony na nilagay niya sa iyo to share the gospel, no? To spread yung blessings at yung experiences na binubuo ni Lord sa iyong buhay. No? And last month, eto maganda. No? Full blast worship. Praise the Lord. No? No, ipinaintindi sa atin ni Lord na ang worship hindi lang siya basta kantahan, no? Hindi lang siya basta sayawan. Yung katabi mo, no? Magaling mag-TikTok yan. No? Hindi lang basta doon, no? Hindi lang dahil doon. Pero ang worship, it is our life, no? Surrendering our life to God. Na ipinakita sa atin ng Lord na ang worship ay napakahalaga at sa Kanya lang dapat ibigay. Amen. No, ipinaalala po sa atin na dapat ang worship ay hindi para sa atin, hindi para sa katabi mo, hindi para kanino, pero para kay Lord lamang. Amen. And this month, sino po sa inyo ang handang mapagpala ng Panginoon? Ay, pang konti lang ha. This month, sino po sa inyo ang handang pagpalain ng Panginoon? Amen. Amen. No? Iba kasi yung taong pinagpala sa pinagpala. Alam niyo yung pinagpala? Mahirap yun. Di ba? Mainit pa sa labas. No? Yung iba daw, pinagpiko eh. Titingnan mo ka tabi, sabihin mo sa kanya, pinagpala ka talaga. Nagpala. Yeah, pinagpala. Yan ang itsura ng pinagpala. Okay, dahil this month, tayo po ay pupunta na on full blast blessings. And I believe, no, si Lord ay dadalhin tayo sa another aspect, no, sa bagong dimensyon ng blessing sa ating buhay. Amen? Amen. So, mayroon po akong gustong itanong po sa inyo. Mayroon po akong gustong itanong sa inyo. Parang covenant group lang. Mayroon gusto akong itanong sa inyo. Kung ikaw, bibigyan ka ng pagkakataon, no, siguro ni Elon Musk, siya kasi ang isa sa mga pinakamayaman. No? Tama? No? Baka si Joey Espino papalitan daw eh. Pangalawa lang si Joey Espino. No? Una si Elon Musk. Kung bibigyan ka ng pagkakataon ni Elon Musk na bigyan ka niya ng humingi sa kanya, isa lang, isang regalo, ano ang hihilingin mo? O ano ang hihingiin mo? Sige, sagutin mo yung katabi mo. Sagutin mo. Ano? Sabihin mo, ano? Ayan. Diba? Ano ang hihilingin mo? Diba? Maybe yung iba, hihingi ng magarang kotse. No? Siya kasi ay may-ari ng Tesla. No? Nang wala ng drive, no? No hands ka na, nagda-drive eh. Di ba? Tesla, maganda yan. Di ba? Or yung iba sa inyo, hihingin house and lot. Praise the Lord. No? Hindi lang house and lot, mansion. Merong 3 swimming pool, no? 5 basketball court. Di ba? Ang dami na. Kahit saan ka maglaro. Di ba? No? Maraming rooms. Di ba? 100 room. Grabe, mansion talaga. No? Parang apartment na tinatayo. Di ba? Maari, no? Yung iba, meron nga, tinanong ko po kasi ito sa aming Bible study. May nanghingi, hihingin ko na po yung Tesla. Mismo yung company ni Elon Musk. No, isang buo na. May iba naman, hihingin ko po yung SM. Papabili daw yung SM. Ibibigay na sa kanya. Meron naman nagsabi, hihingin daw yung apelido. Hihingin na yun. Para maging anak ka na, di ba? At least, kahati mo na siya. Ang daming pwede, no? Apelido na hiningi, sonship na pala. No? Ang daming pwedeng hilingin, di ba? Pagkaya. Tanungin mo yung katabi mo. Baguhin muna natin yung tanong. Baguhin natin yung tanong. What if bibigyan ka naman ng isang kahilingan
ng iyong kapatid or yung katabi mo na lang, yung katabi mo, ano ang hihingin mo sa kanya? At sige, sagutin mo. Anong hihingin mo? Ano ang re-request mo? No? Ayan, ano ang hihingin? Yung iba, ayaw sumagot, no? Baka singilin mamaya eh. Tara na. Gusto mo pala. No? Kung ako hihingi po ako sa kapatid ko, ako po kasi ay pangatlo po ako sa amin eh. Kami po ay 4 na magkakapatid. Meron pa pong 2 panganay, isang lalaki, babae, tapos ako. Tapos, carbon copy ko na po yung sumunod. Na, babae din. Okay? Kung hihingi ako sa dalawang panganay, sa kuya ko, sa ate ko, siguro, hingi ako sa kanila mga 1,500, 500, kaya ibigay. Kayang ibigay, galit pa. Ito na, okay na. Kayang ibigay. Kung hihingi ako sa bunso, hindi, okay na pala. No, galing din sa amin yun. No, pero nakita niyo yung difference? Nakita niyo po yung difference? Pag nanghingi ka sa taong merong kakayahan, malaki yung kaya mong hingin. Tama? Kay Elon Musk, bahay, kotse, no? Lupa, kahit ano pang hilingin mo, pwedeng kayang ibigay. Sa kapatid mo o sa katabi mo, mentos na lang, di ba? Merong difference. Di ba? Merong malaking difference. What more ang hihilingan mo or ang hihingian mo yung Diyos na may likha ng langit at lupa? No, sky's the limit. Kaya ni Lord ibigay sa'yo yan. No, ano ba ang pinagpipray mo ngayon? I believe si God, merong nilalagay sa iyong puso, merong nilalagay sa iyong desire. No? And I believe God will answer it pag inalign mo yung sarili mo sa Kanya. Amen? Amen. Praise the Lord. No, at ngayon po, since tayo ay full plus in blessing, hindi lang po natin pag-uusapan yung mga blessings of the earth. Diba? Minsan kasi pag sinabing blessing, ang nasa isip natin, pera, atik, datong, kwarta, sahod, sweldo, ano pa? Arep, no? Salapi. Minsan pag blessing, Mars, no? Pag may nag-miss Mars, alam mo nakasunod. Minsan gano'n na lang. Pero ang blessing, it is more than that. Amen? No? At ang pag-uusapan natin, hindi yung mga material wealth, hindi yung material prosperity, pero ang pag-uusapan natin, yung blesser. Amen? Dahil siya ang source. Amen? No? At si Lord, ang tanging source ng ating buhay. Si Lord, ang blesser ng ating mga buhay. Amen? Basahin po natin in Deuteronomy chapter 8, verses 17 to 18. Ayan. Sabi po dito, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Verse 18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant which He swore to your ancestors as it is today. Praise God for the reading of His Word. So ang title po ng ating pag-uusapan for this morning is, But Remember. But Remember. Tandaan. Sabi mo sa katabi mo, tandaan mo. Yan. Praise the Lord. Alam niyo po ba sa Bible, marami pong recorded na stories, marami pong recorded na parables, meron pang history, meron pang genealogy yan. Diba? May anak ni ganito, anak ni ganyan, marami. Meron pang mga tula, may mga kanta, madaming story, meron din hula, meron ding prophecy na nakasulat sa Bible. Amen. Pero kapag binasa po natin in the Bible, kung titignan po natin from cover to cover, wala po doong recorded miracle na si Lord nagpala or nagpayaman ng isang tao na biglang tumubo na lang, binigyan na lang ni Lord ng pera. Na, Lord, pagpalain mo ako, may lumaglag na 10,000. Oh, thank you, Lord. Walang ganon. No? Walang Lord, gusto ko, Panginoon, bigyan mo ako ng gold bar. No? Biglang may umangat na gold. Walang ganong nangyaring miracle sa Bible. No? Maari, pwede nating isipin,
meron akong naaalalang story sa 2 Kings. Yung widow, yung merong oil, di ba? Pero kung babalikan po natin yon, kung babalikan natin yung story na yon, assignment nyo po ito mga kapatid. No? Hindi na po nakasulat dyan. Assignment ko na po ito sa inyo. Basahin nyo po mamaya pag-uwi nyo or bukas. No, i-meditate po natin. 2 Kings chapter 4. Ayan, i-note na po natin. 2 Kings chapter 4. Kung ganito po yung nangyari sa story. Meron po doon si Prophet Elisha. Meron siyang mga tauhan. Meron siyang mga servant. At one of those servant namatay. So lumapit yung asawa ng servant kay Prophet Elisha. Sabi niya, Prophet Elisha, patay na yung asawa ko, yung servant mo. Lubog kami sa utang. Kukunin na ng creditor yung mga anak ko, gagawin ng slave. Anong gagawin namin? No? Tingnan niyo po ito po ay servant ni Prophet Elisha at sila po ay godly family. Pero nabaon sila sa utang. Lord, bakit naman ganon, di ba? Pero ano sabi ni Prophet Elisha? Ganito gawin mo. Sabi niya, in-instruct niya yung babae. Okay, kumuha ka ng mga jars of oil sa iyong mga kapitbahay. Get as many as you can. Lahat ng makukuha mo, kunin mo na. Hiramin mo. Okay, tapos anong meron ka dyan? Sabi ng babae, meron na lang po akong maliit, konti, small amount of olive oil. Maliit na lang. Sabi ni Prophet Elisha, sige, kunin mo yung mga jars. Pumunta ka sa kwarto nyo, tapos ibuhos mo yung oil. What happened? Then God supernaturally multiplied the oil. Napuno lahat ng jars, and then after that, binenta po nila ito sa market, at sabi po sa Bible, nabayaran po lahat ng kanilang utang, at meron pang sobra. Yung natira, pang inyo na, buhay nyo na, pangkabuhayan nyo na. Yun yung sabi ni Prophet Elisha sa kanila. Diba? Si Lord nagbubuhos ng pagpapala. Amen? Amen. No? Kung titingnan natin, hindi naman binigyan yung babae ng pera na lang para pagpalain, para magbayad. Pwede namang madali . I believe si God kaya kanyang pagpalain instantly. Amen. Kaya kanyang pagpalain kinabukasan. Kaya kanyang pagpalain maya-maya agad. Amen? Pero si Lord, meron po siya mga principles. Si Lord, meron siya mga principles na nilagay sa earth. No? At itong mga principles na to, ay hindi binabali ni Lord. Amen? Kunyari, pagpapalain ka ni Lord pagpapalain ka niya ng sobra-sobra, hindi ka niya bibigyan lang hindi ka lang makakapulot ng ATM, uy, ang daming pera. Hindi ganon. Diba? Merong principles, meron siyang ibibigay sa'yo. Okay? And He will give you, kung titignan po natin sa story, ang binigay niya sa woman is a strategy. Diba? Hindi siya binigyan ng money, God gave her strategy. Binigyan siya ng wisdom to produce wealth. Amen? That is why the Bible said, kanina na pag-usapan natin, remember the Lord your God who give you the ability to produce wealth. Ang binibigay pala ni Lord, ability. Bibigyan kanya ng kakayahan to produce wealth. Amen? Amen. So ang pag-usapan natin ngayon, bakit ability? Hindi na lang pera. Pwede naman madalian na lang, Lord . Alam ko naman ang gusto mo, pagpalain mo ako. Alam ko naman na ang gusto mo, pasaganayin yung buhay ko. Bakit hindi na lang, pera na lang, Lord, para isang bagsakan? Diba? Pero I believe si God ibibigay sa atin is ability. Ability to produce wealth. No? Ito po yung pag-uusapan natin. Bakit ability? Why not money itself? No? Number one, it is a process to humble us down. It is a process of humbling us down. Dahil ang blessing na madaling nakuha, nakakalaki ng ulo. Tingnan mo yung katabi mo, ang gaan ng ulo niyan, di ba? May gagalaw pa. Ang blessing na madaling makuha, nakakalaki ng ulo. Pwede tayong magyabang. Kaya nga, in Deuteronomy chapter 8 verse 17, pwede pong balikan natin doon. Deuteronomy chapter 8 verse 17, sabi dito, sabi dito, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Kasi pag madali mo siya nakuha, ako kaya ko yan . Di ba? Sarili kong kakayahan, kaya ako nakuha to . Okay,
Kaya dinadaan ni Lord sa ability, kaya gusto bigyan ni Lord ng ability to humble us down para dumaan tayo sa proseso. No, kasi pwede mong maaaring sabihin mo sa sarili mo or maaaring sabihin mo rin sa iba na kaya ko naman mag-isa. Amen. Tinatanggal ni Lord yung yabang. No, tinatanggal ni Lord yung yabang dahil kapag may mabilisang blessing, na mabilis mo nakuha at hindi ka pa handa, maaari talaga magyabang tayo. Hindi naman po masamang mag-post sa Facebook. Mag-post ka ng bagong business, mag-post ka ng bagong bahay, no? Bagong sasakyan, di ba? Hindi naman masama, di ba? May nakalagay, thank you Lord. Okay lang yon. Pero if ang purpose, mang-inggit ng iba, thank you Lord, mainggit kayo. Di ba? Yun na yung hindi maganda. Di ba? Thank you Lord, mainggit kayo. Hashtag, ako lang mag-isa. Di ba? Ganun ba? Hashtag, grind. Pero si Lord, tinatanggal yung yabang. Kaya bibigyan niya tayo ng ability for us to humble down. Tingnan po natin, Luke chapter 14, verse 11. Basahin natin sa Tagalog, mas maganda. Sabi po dito, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Praise the Lord. Si Lord ang magtataas sa atin. The more that we humble down ourselves to God, the more na lumuhuluhod tayo sa Panginoon, itataas tayo ng Panginoon. Amen? At kasabay ng pagtaas sa'yo ng Panginoon, merong blessing na ibibigay sa'yo, merong blessing na ilalagay sa buhay mo, merong blessing na isisiksik. No? Kaya siksik, liglig, at umaapaw. Sa iba, siksik, liglig, at kinikilig. Praise the Lord, di ba? No? Kaya dapat patuloy tayong magpakumbaba. Amen. Patuloy tayo. Huwag tayong magmataas. Kaya nga sabi dito, ang nagpapakumbaba, hindi po siya ang nagpakumbaba. Magkaiba ho yun. Diba? Iba ang nagpapakumbaba sa nagpakumbaba. Nagpakumbaba, kahapon yun. Nagpapakumbaba, actively nagpapakumbaba. So dapat araw-araw, kada paggising mo, kada pagmulat ng mata mo, no, wag muna alarm yung i-off mo. No? Thank you Lord muna, no? Bago yung alarm. Minsan kasi alarm yung, bakit ang unang hawak mo cellphone? Hindi, pinatay ko lang yung alarm. Hindi, thank you Lord muna. Thank you. Bago pa bumukas, alam mo, gising ka na, thank you Lord. O, saka ka na mag-alarm. Praise God. And one of the forms po ng pagpapakumbaba kay Lord is serving Him. Amen? Amen. Kasi mas masakit pag si Lord pa yung nagbaba sa atin. Di ba? Mas masakit pag yung si Lord pa ang nagbaba sa atin. Huling binaba ni Lord si Lucifer eh. Di ba? Masakit bumagsak daw. I saw Satan fall like lightning. Diba? Eh, wag nating hayaan na si Lord na ang magbaba sa atin. Patuloy tayong magpakumbaba sa Kanya. Hindi na baling malaki ang tiyan, wag lang ang ulo. Wag mo na tingnan yung katabi mo. Wag mo na tingnan. Hindi na baling malaki. Okay na malaki ang tiyan, wag lang ang ulo. At least busog, di ba? Si Lord ang kailangan magpakumbaba tayo. Amen? No? Kailangan magpakumbaba. Ayan. And isa po sa way of us humbling us to God is serving. Sabihin mo sa katabi mo, serving. Ayan. Serving is a form of humbling down to the Lord and saying that you need Him. Amen. Kasi kapag nagsuserve ka kay Lord, pinapakita mo, Lord, I am willing. Lord, I depend on you. Lord, nandito ako, pagpalain mo ako para ako'y maging pagpapala sa iba. Amen. Kaya kailangan natin mag-serve. Kailangan nating umattend ng Sunday service. Kailangan natin mag-covenant group. Kailangan natin na ipagamit sa Lord kung ano yung mga pinapagamit niya sa atin. Kailangan natin i-share ano ba yung kabutihan ng Lord sa ating buhay. Hindi naman kailangan na sobrang galing mo. I believe ang Holy Spirit, bibigyan kanya ng kakayahan. Amen? Amen. So we need to stay faithful. We need to stay on God even in our situation feels dry. Madali lang kasi magsabi, magsuserve ako. Paano pag umulan? Baha na. Serving is tomorrow. Diba? Paano kapag wala ka ng pamasahe? Diba? Sa bahay na lang, online na lang. No? Hindi naman masama mag-online. No? Kung malayo ka naman talaga, okay lang. Pero kung kayang gawan ng paraan. Amen? Because serving is saying to God that you need Him. Serving is a form of humbling us down to the Lord. Even if your situation seems crushing you. No? Kumbaga parang ang feeling mo, tinagtakloban ka ng langit at lupa, inalog pa. Diba? Kahit ganun na yung feeling mo, mag-serve ka pa rin kay Lord. Amen. Naalala niyo po si Job?
Si Job, isa po siya sa mga mayayaman sa Bible. Marami siyang ari-arian, marami siyang mga cattle, marami siyang mga livestock, at kung ano-ano pa. Name it, di ba? Doon wala siyang cellphone, pero wala, di ba puso sa kanila yon? Si Job mayaman siya at he didn't do anything wrong. Sinabi pa nga ni Lord kay Satan tingnan mo tong anak ko na si Job. Mabait yan, napakabuti niyan, faithful yan. Job didn't do anything wrong, yet he lost everything. Job didn't do anything wrong, yet he lost everything. Kasi gustong makita, gustong ipakita ni Lord na kung ikaw, gusto niya ipakita sa'yo na faithful ka talaga, gusto niyang kasi si Lord alam niya na faithful ka Diba? Because our God is almighty, our God is all-knowing. Alam na ni Lord kung ano yung nasa puso mo. Alam na ni Lord yung nasa isip mo. Kahit saan ka magtago, kahit sa ilalim ka pa ng tansan magtago, kita ka ni Lord. Diba? Nakikita ni Lord. And gusto niyang ipakita kay Satan na faithful ka. Amen? Kaya we must remember, we must stay faithful to God. We must stay humble to God. And we must always remember, kahit ganun ang nangyari kay Job, kahit dumating pa sa point, sinabi pa ng asawa niya, itaksil mo na si Lord, pagkalulun mo na si Lord. Diba? Job remained faithful. We must always remember that God is with you. Amen. God is with you. Even if you endure pain, you can endure trials, you can endure suffering, you can endure persecution, you can endure anything na gawin sa'yo ng kaaway because God is with you. And you can do all things through Christ who gives you strength. The more na nag-serve ka kay Lord, the more na nagbibigay ka kay Lord, the more na pinapakita mo kay Lord, mas pagkakatiwalaan ka niya sa mga malalaking bagay. Sabi ng Bible, ang pinagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan sa mas malalaking bagay. Praise the Lord. Hindi ka lalamangan ng ating Panginoon. Amen. If you are serving the Lord, and I believe tayo po ngayon, we have the heart of serving God. If you are serving the Lord right now, if you are, you want God na ipakita mo sa Kanya na ikaw ay faithful, do not give up. Do not give up. Amen. Stay humble. Do not give up. Sabi ng Bible, no, do not give up and you will reap a harvest for at the proper time. Amen. You will reap that harvest. Amen. God has a plan. God has a timetable. Your blessing is on the way. Amen. Amen. Magpatuloy tayong maglingkod sa Kanya at pagpapalain ka niya, hindi lang 20, hindi lang 30, hindi lang 40, even 100 folds. God holds the whole universe. He is the creator of the universe. Amen? Stay humble. No? Number 2, pag-usapan po natin. Number 2, bakit ability ang ibibigay ni Lord? Hindi instant money. No? Because to teach us, no, to appreciate what we have. To teach us to appreciate what we have. No? It is a process of teaching us to appreciate what we have. Basahin po natin, Proverbs chapter 10, verse 22. Ito, familiar to sa lahat, no? The blessing of the Lord makes a person rich, and He adds no sorrow with it. Kanina po sa story po natin, no, yung 2 Kings chapter 4. Remember, assignment. 2 Kings chapter 4. Basahin mo natin yan. Sabi doon, tinanong ni Prophet Elisha kung anong meron siya. Diba? Doon sa woman, nung asawa nung servant, ano meron siya? Sabi niya, ang meron na lang ako is a small olive jar or a small jar of olive oil. Yun na lang meron siya. At alam niya na yun na lang talaga. Diba? Ang tanong, ano ang meron ka na kaya mong ibigay kay Lord? Diba? Because, sabi po dito, Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes a person rich. Ang blessing po ng Panginoon, not the richness, not the wealth, pero the blessing of the Lord makes one or makes a person rich. Di ba? Hindi ang blessing of the Lord is the wealth na ibibigay niya sa'yo. Hindi yun ang blessing. But the blessing will make you rich. Ano ang kaya mong ibigay kay Lord? Ano ang kaya mong i-offer kay Lord? Ano ang kaya mong isuko sa Kanya? Di ba? Kapag galing ka na sa humbling moments mo, you will appreciate what you have. Kaya nga una, dapat humble tayo. You will appreciate what you have. Binigyan ako ni Lord ng business-minded, no? Binigyan niya ako ng mind na para mag-business. Binigyan niya ako ng ability
na kaya ko palang magganito, kaya ko magganyan, binigyan ako ni Lord ng talent, binigyan ako ni Lord ng katalinuhan, binigyan ako ni Lord ng wisdom. No? Dadagdagan pa ni Lord yan pag binagamit natin sa Kanya. Kaya kailangan i-offer natin kay Lord. And pag in-offer natin to kay Lord, praise God, ang blessing, no, yung pagpapala, yung kayamanan no, na inaasam po natin ay bibigay sa atin ng Panginoon. Sabi po dito, di ba? And He adds no sorrow with it. Pag sinabi pong sorrow, kalungkutan, sadness. Bibigyan ka ni Lord ng kakayahan para yumaman, pero hindi ito gagamitin sa masamang kaparaanan, di ba? Minsan kasi pwede ka naman yumaman, masamang paraan, di ba? Magbenta ka ng illegal, hindi pwede. Pero yayaman, di ba? Hindi, ang bibigay sa'yo ni Lord sa magandang kaparaanan, and He will add no sorrow. Bibigyan ka ni Lord ng joy. Diba? Nakita na po ba kayo, maraming pera, malungkot naman? Diba? Maraming bahay, maraming ari-arian, napakalungkot naman ng buhay. Hindi pinapansin ng anak, hindi pinapansin ng magulang, walang kaibigan, pero marami siyang pera. Pero malungkot, masakit yun. Mas maganda pang palamanin ka ni Lord at masaya ka. Amen? And He adds no sorrow in it. Mayaman ka na, o pinayaman ka na, masaya ka pa. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, ngiti-ngiti naman dyan. Ayan, dahil si Lord ay nagbubuhos ng blessing sa taong lumalakad sa Kanyang purpose. Huwag tayong maging sigurista. Amen? Huwag tayong maging sigurista. Kasi nagiging sigurista. Kapag, alam niyo pag investment, mag-i-invest ka kapag sure ka, di ba? Pag sure kang may return of investment, huwag tayong maging sigurista kay Lord. Huwag tayong maging sigurista kay Lord. Kapag sinabi ni Lord, go. Pag sinabi ni Lord, ibigay mo yan. Pag sinabi ni Lord, mag-serve ka. Huwag kang maging sigurista. Dapat by faith. Amen. We must operate in faith and we must appreciate what we have. At yan ang gagamitin ng Panginoon to bless you. Amen. Lastly, number 3. Ayan, last na po tayo. Number 3. It is a process of teaching us to depend on God. God will give you the ability, not the money, for you to depend on Him. Amen. Kasi kapag hindi ka handa at ikaw ay nagkaroon ng biglaang blessing, you will teach, or you will say to yourself, na kaya ko pala mag-isa. Naalala nyo, Deuteronomy chapter 8 verse 17, pwede nating sabihin Diba? Then we might forget God. No? Kapag nasa isip mo, kaya ko pala mag-isang pagpalain, hindi, wala na si Lord, babay na. Diba? Pag Sunday, magtatrabaho na lang ako. No, kapag may covenant group, tatakasan ko na lang si covenant leader. No, maaaring makalimutan natin si Lord. Amen. Pero it is a process. If it is God teaching us how to depend on Him. Amen. Maging busy po tayo, mga kapatid, hindi sa blessing, pero sa blesser. Amen. We must be busy not on the blessing, but on the blesser. Do not look for the blessing, but look after the blesser. Amen. Puntahan natin si Lord, wag yung blessing. Amen. And we must always check your heart. I-check po natin ang mga puso natin. Dapat walang bahid ng sariling interes. Walang bahid ng pangsariling interes pag tayo ay dumedepende sa Kanya. Amen. Sabi po ni Pastor Ayel, one of our morning prayer and devotions po this week, sabi niya, let us make blessing just the expectation, not motivation. Minsan kasi, kapag nagsuserve tayo kay Lord, no, ang motivation natin, para pagpalain ako ni Lord. Diba? Yun yung nagiging motivation. If we serve God, if we depend on Him, dapat ang motivation natin is love. Expectation na lang yung blessing Kasi si Lord, literal, na talagang nature niya na maging blesser. Diba? Pag nakita niyang faithful ka, nakita niyang pinapagamit mo yung meron ka, ipibless ka ni Lord. Kasi yun yung nature niya. Pero wag nating maging expectation, o wag nating maging motivation yung blessing. Magsuserve ako ngayon kasi pagpapalain ako ni Lord. Hindi ganon. Mag-serve tayo dahil mahal natin si Lord. And because of His nature, He will bless you abundantly. Amen. Matthew chapter 6, verse 33. Alam po natin to. Matthew chapter 6, verse 33. This is the secret of a blessed life. Sabi dito, but seek first His kingdom and His righteousness, and all of these things will be given to you as well. Sabi rin ni Jesus, deny yourself, take up your cross, and follow me. Sabi rin ni Jesus,
but seek first the kingdom. Ano ang pinagkaiba ng following at saka seeking? Ang following, you follow step by step. Ano ba yung ginawa niya? Ano ba yung mga step by step? Talagang kinokopya mo. Kaya we follow Christ, di ba? Pero we must not stay followers. We must be also seekers. Amen? Amen. Kasi ang seekers or ang seeking is a different level of following. It is actively following God. No, it is putting an effort or a continuous effort to reach God. Ba? So we must seek His kingdom. We must actively seek kingdom. We must actively follow God. We must actively and effortfully follow Jesus, seek His kingdom, seek His righteousness. Then, all of these things will be added unto you. Amen. Let us always put an extra effort in serving the Lord and seeking the Lord. We are not seekers of the blessing. Ipakita natin, Lord, we are not seeker of the blessing, but I am seeker of your kingdom. Lord, I am not seeker of the material wealth, of material prosperity in this world, but I am seeker of your word. Ipakita natin sa Panginoon na tayo ay katiwa-tiwala. Amen. Kasi kung babalik na rin po natin yung verse, but seek first and all of these things, yun yung sinisik, yung blessing eh. It will be an endless pattern. Mapapagod ka na lang. So, bigyan kayo ng illustration. Thank you, brother. Meron po akong guitar cable dito. At ito po ay guitar cable. Ito po ay siguro na ilang meters long. Sabihin natin 5. Tama po, no? 5. Ito. Imagine na lang po natin, nakastretch siya. Ayan. So, itong guitar cable, merong sinasaksakan. Ayan. Kung ilalatag po natin to, mahaba po to, 5 meters. Imagine po natin, itong guitar cable na to is our life. Ito po, yung nandito, nakikita nyo po, ito pong silver. Ito po ay ating life here on earth. But the life, nakasunod, is for eternity. Mahaba. Nakabuhol pa yan. Di ba? Mahaba. Siguro maaari, ikaw, nandito ka pa lang ngayon. O ikaw, siguro, baka nasa simula ka pa lang. Di ba? Maaari, nandito ka na, nasa gitna. No? Eh, marami pa. Mahaba pa. Di ba? But if you seek the blessing, nagkamali ka ng sinik, sayang to. Sayang yung eternity. Di ba? You will seek the blessing dito, sa part na to, lugi ka dito. Ang haba pa nito. Natanggal na. Haba pa nito. But if you seek God, dito pa lang sa earth, you seek God, you seek His righteousness, you seek His kingdom, dito pa lang sa part na to, panalo ka dito. Mahaba kasama mo si Lord. Isuko na natin, dito pa lang, habang nandito ka pa lang sa earth, isuko mo na yung buhay mo kay Lord. Magdumepende ka na sa Kanya. Diba? The most precious blessing is not found in material wealth. The most precious blessing is not found in material wealth, but the presence of Jesus Christ in one's life, which is the greatest blessing of all. The greatest blessing we can receive is Jesus Christ Himself. Amen. Just depend on God. Lugi ka pag blessing lang yung hinabol mo eh. What will gain your soul? Meron pang eternity na nakahintay sa'yo. And if you seek Jesus Christ, you will be with God forever and ever. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. And tayo po lahat ay tumayo. Sige po, tayo po tayong lahat. And let us close our eyes and let us pray. Lord, thank you for your word for this day. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, na tinuruan mo kami that the greatest blessing is you. Thank you, Lord Jesus Christ. You are the greatest blessing we can receive in our life. And we look after you, Lord. We look after you, not the material wealth of this world, but we look after you. Lord, makita mo nga po ang aming mga puso. Makita mo nga po, Panginoon, ang aming desire to serve you. At
Make us worthy of you. Make us worthy of your blessing, Lord, so we can bless other people. Patuloy mo nga po kaming baguhin, patuloy mo po kaming ayusin, patuloy mo po kaming gamitin, Lord, sa iyong kaharian. Because we love you, Lord, and we surrender our life to you. You are our greatest blessing. At kung ikaw, nandito ka ngayon for the first time, and you want to surrender your life to Jesus, I challenge you. I challenge you. Accept Christ. Accept Jesus Christ in your heart. At simula ngayon, ibuhos na natin sa Lord yung buhay natin sa Kanya. Sige po, kung ikaw nais mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay, sumunod ka sa aking panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesucristo, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Nananampalataya po ako na ikaw ay namatay sa krus para sa akin. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap ko rin po ang buhay na walang hanggan na regalo mo sa akin. Tinatanggap ko rin po, Lord, ang isang bagong buhay. At simula ngayon, sasambahin kita at paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Let me pray for you, Lord. Thank you for the lives of people that surrendered their life to you. I pray, bless them, Lord. I pray, bless them, Lord. Bless them 100-folds in their life. Be with them, Lord Jesus. Samahan mo po sila. Ay, ikaw po, Panginoon, yung mag-ayos ng kanilang buhay. I believe, God, you are faithful. You are great. You are our blesser. All of these things will be added unto us because you are with us. Amen and amen. Come on, palakpakan po natin si Lord. Praise you, Lord. At ngayon po,